Sa tuwing makakatanggap siya ng mga kalakal, tumatanggi si Trey na magbayad ng $1 tip sa shipper. Kaya sa pagkakataong ito ay inilagay ng delivery boy ang pagkain sa labas ng gate. At itinaas ang kamay bilang paggalang kay Trey, kahit na malinaw na nasa harapan namin ang pagkain. Pero baka sa mukha ni Trey ang awkwardness, matagal siyang humakbang at inabot ito para hawakan. Pero dahil sobrang layo ng distansya, kinailangan niyang yumuko at subukang sumandal palapit sa item. Pero pag malapit na, ang isang paa niya ay hindi sinasadyang nakalabas ng kaunti. Mabilis siyang tumayo at bumalik sa bakuran. Takot na nasa labas ng isa pang segundo, nasentensyahan si Trey ng 14 na buwan sa pagkakulong sa bahay. At may mga electronic na posas na nakakabit sa kanyang mga binti. Lumabas lang ng pinto at mag-a-activate ang alarm system. At ibabalik siya sa bilangguan upang pagsilbihan ang kanyang sentensya. Nang gabing iyon, biglang tumigil sa paggana ang leg cuffs. Sa oras na ito, tumawag din ng pulisya. Ipinaalam nila kay Trey na ang surveillance system ay nawasak ng isang snowstorm. Ang mga elektronikong posas ay hindi gagana ng magdamag. Darating sila bukas ng umaga ng 7 para mag-check. Nang marinig ang balitang ito ay labis na natuwa si Trey. Kaya pinaandar niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa kalsada. At magpainit sa bihirang, maikling kalayaang ito, para siyang malaya. Gayunpaman, mahina ang visibility sa panahon ng snowstorm. Saglit lang ng kawalang ingat, may nabunggo siya. Bumaba siya ng sasakyan at mahinang sinipa ang taong nakahandusay sa lupa. Pero walang reaksyon. Sa pagkakataong iyon, may dumating na sasakyan mula sa likuran. Mabilis na dinala ni Trey ang kausap sa trunk ng sasakyan. Saka umupo sa kotse at magpanggap na parang walang nangyari. Natatakot na huminto ang ibang sasakyan. Matapos mag-isip sandali, tinawag niya ang kanyang kapatid na si Jimmy. Inihagis nila ang katawan sa isang butas ng puno kung saan silang dalawa lang ang nakakaalam. Pagkatapos ay gumamit ng mga dahon upang takpan ito, ngunit hindi nilinis ang mga bakas ng paa. Hindi alam na ito ay magdudulot ng malaking kapahamakan para sa kanya. Makalipas lang ang ilang dosenang minuto, biglang nagising si Charlie sa tree hole. Pinilit niyang gumapang palabas gamit ang isang stick. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para gumapang sa pintuan ng isang hotel. Ginamit niya ang patpat para kumatok sa pinto. Gayunpaman, nagkataon, ang hotel na ito ay kay Jimmy. Binuksan nilang dalawa ang pinto at nakita si Charlie na nakahandusay sa lupa. Sa pagkakataong ito, napadaan din si Morty, ang nagnakaw ng sasakyan ni Charlie. Dinala ng magkapatid na Trey si Charlie sa loob para magpahinga. Bukas ng umaga dadalhin ko siya sa klinik para magpagamot. Gayunpaman, nang gustong gamitin ni Morty ang patpat na dinala ni Charlie upang patatagin ang kanyang binti. Pagkatapos ay natuklasan na ito ay hindi isang stick ngunit isang buto. Nagsinungaling ang magkapatid na Trey at sinabing ito ay maaaring mga buto ng hayop. Ngunit umaasa sa mga metal na pako na nakakabit dito. Baka buto sa binti ng isang taong inoperahan. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Morty ang mahuhusay na batang babae sa snowboarding na nawala 10 taon na ang nakakaraan. Kung mahanap niya ang babaeng iyon, tatanggap siya ng $75,000. Ang magkapatid na Trey ay tila nalilito at natakot nang marinig nila ito. Agad na inihanda ang silid para sa dalawa at umalis. Hiniling ni Charlie kay Morty na mabilis siyang ilayo dito. Ngunit si Morty, para sa pagkuha ng $75,000, iniwan si Charlie sa kwarto. Pagkatapos ay nag-iisang sumunod sa landas ni Charlie sa butas ng puno. Binalatan niya ang mga dahon. Ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay nabigla at natuwa sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone para kumuha ng litrato. Oo naman, ito ay ang mga labi ng nawawalang ski girl. Ngunit hindi niya alam yon. Isang figura ang papalapit sa kanya. Walang iba kundi si Trey. Akmang bubunutin na niya ang baril sa kanyang sinturon. Inilabas muna ni Morty ang kanyang baril at itinutok sa kanya. Si Trey daw ang sumaksak kay Charlie at itinapon dito. Bukod dito, ang butas ng punong ito ay napakalihim. Nasa loob din ang mga labi ng nawawalang babae. Maaaring walang ganoong pagkakataon. Siguradong pinatay din ni Trey ang babaeng yon. Sabi ni Morty habang ipinakita niya kay Trey ang ebidensya. Ay ang mga yapak na iniwan niya noon. Hindi na nakapagpatuloy si Trey sa paggawa ng mga dahilan. Saka tinanong si Morty kung ano ang gusto niya. Ang isang magnanakaw na tulad ni Morty ay agad na nag-alok ng presyo. Nangako si Trey na ibibigay sa kanya ang kanyang Lamborghini. Ngunit habang papaalis na si Morty, nawala ng malay si Trey. Pagkatapos ay magmaneho sa gilid ng bangin. Susunod, ibalik siya sa driver's seat. Ilabas ang iyong telepono at burahin ang lahat ng data dito. Sa wakas ay itinulak niya ang cart pasulong. Parehong bumagsak ang tao at ang sasakyan sa bundok. Sa oras din na ito, natuklasan ni Charlie na kilala ng magkapatid na Trey ang batang babae sa ski. Isa pa, hindi normal ang relasyon nila ni Trey. Ang mga salita ni Jimmy ay nagpahayag ng kanyang paghanga sa babaeng iyon.
Ngunit 10 taon na ang nakalilipas, ang batang babae ay misteryosong nawala. Mula noon ay nakaramdam ng matinding panlulumo si Jimmy, kapag umiinom si Charlie ng mga painkiller na binigay sa kanya ni Jimmy. Bigla siyang nakaamoy ng pabango, kapareho ng amoy ng taong humila sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jimmy na coconut wine ang gustong inumin ni Trey. Naiintindihan niya ang lahat at agad na gustong umalis dito, ngunit siya ay nahulog. Pagkaalis ni Jimmy, agad namang nagmulat ang mata si Charlie. It turned out na itinago niya ang gamot sa bibig niya nang hindi ito iniinom. Bumalik ang magkapatid na Trey at nagsimulang magtalo. Sinamantala ni Charlie ang kanilang pagtatalo para kunin ang susi ng sasakyan at umalis. Ngunit aksidente niyang natamba ang nakasabit na tabla. Agad na pumasok sa bahay ang magkapatid na Trey. Sinabi ni Charlie kay Jimmy na malamang si Trey ang pumatay sa babae. Ang katawan pala talaga ng dalaga. Sinabi ni Trey na sa kasamaang palad ay namatay ang batang babae dahil kinain niya ang pagkain na ibinigay sa kanya ni Jimmy. Saka lang siya tinulungan ni Jimmy na itapon ang dalaga sa butas ng puno. Ngunit sa mga salita ni Trey, naramdaman ni Jimmy na hindi iyon ang nangyari. Desidido niyang dinampot ang kutsilyo sa harap ni Charlie. Ayaw ni Trey na patayin si Charlie, pero walang sinabi si Trey. Agad na binaril si Jimmy sa ulo, ngunit nang papatayin na ni Trey si Charlie, naubusan ng bala ang baril. Agad na kinuha ni Charlie ang kutsilyo at sinaksak si Trey. Sa desperasyon, sinipan ni Trey si Charlie. Hinawakan siya at kinuha ang kutsilyo sa kamay niya. Sa wakas, itinaas niya ang kutsilyo at sinaksak siya ng malakas. Nanlaki ang mga mata ni Charlie at dahan-daang bumagsak sa lupa. Itinapon ni Trey ang mga katawan ni na Charlie at Jimmy sa butas ng puno. Pagkatapos ay linisin ang pinangyarihan ng krimen. Sa wakas nakauwi bago mag 7 AM. Masaya para sa kanyang kapalaran. Galit na galit niyang sigaw. Sa oras na ito, dumating din ang mga pulis tulad ng inihayag. Gayunpaman, sa sandaling nagpalit siya ng kanyang damit ay pumunta siya upang buksan ang pinto. Bigla siyang natigilan. Nawala na ang mga cuffs niya sa binti. Nasa kamay pala ni Charlie ang leg cuffs. Salamat sa leg cuffs. Nakatakas si Charlie sa kamatayan. Natagpuan din ng mga pulis ang bangkay ng batang babae na sina Morty at Jimmy. Naaresto rin si Trey, pero hindi alam ni Charlie. Hindi nagtagal ay naghihintay na ang pumatay sa kanya sa labas ng ospital.